Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, China nanawagan na makipag-ayos dahil sa lumalalang tensyon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nanawagan si Chinese Ambassador Huang Zilian sa Pilipinas at China na muling mag-dialogue at pakinggan ang sigaw ng mamamayan na piliin ang kooperasyon sa halip na alitan. Ang naturang pahayag na ito ni Huang ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa noong Sabado, ika-7 ng Hunyo. Dumalo sa ginanap na okasyon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga senador, business leaders, at mga kinatawan ng Filipino-Chinese community. Gayunman, kasabay ng pahayag ay nagpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, kung saan paulit-ulit na lumalabag ang China sa eksklusibong economic zone ng Pilipinas at hindi pa rin kinikilala ang 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas. Sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr., naging mas matatag at transparent ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol ng soberanya, habang patuloy ang presensya ng mga barko ng China at paggamit ng water cannons laban sa mga Pilipinong mangingisda. Giit ni Huang, ang Pilipinas at China ay magkalapit na kapitbahay na hindi maaaring paghiwalayin. Umaasa umano ang China na mas maraming Pilipino ang makikiisa upang ayusin ang relasyon ng dalawang bansa. A century ago, the leaders of our two countries sized up the situation and made the strategic and audacious decision to establish our diplomatic relations. As we celebrate the golden jubilee of the diplomatic relations, we have every reason to revisit the original vision of our forefathers and follow the heartfelt wishes of our two peoples to seek cooperation instead of confrontation, is dialogue instead of conflicts. China and the Philippines are close neighbors that cannot move apart. Good neighborliness serves the fundamental interest of our two peoples. It is our sincere hope that more and more people will join our efforts to bring our relationship back to even better future. Samantala, matatandaan kinwestiyon naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagiging tapat ng China sa usaping dialogue, kasunod ng militarisasyon nito sa mga pinag-aagawang teritoryo. Namataan ng Philippine Navy ang isa pang Chinese flag fishing vessel sa silangang bahagi ng Pag-asa Island sa loob ng Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea pasado hapon nitong Sabado, ayon kay Public Affairs Officer ng Western Naval Command Captain Elaine Rose Collado, na mismong mga residente at mga mangingisda mula sa bahaging ito ng Pag-asa Island ang nakakita sa sumadsad na barko na siyang kamukha-aniya ng mga nakikitang Chinese Maritime Militia. Agad namang nagpadala ng kanilang mga tauhan ang Philippine Coast Guard sa katubigan, upang makumpirma ang presensya nito habang inalerto na rin agad ang Armed Forces of the Philippines para sa maaaring assistance na kakailanganin ng mga PCG personnels. Ayon pa kay Collado, nakalapit sa lokasyon ng vessel ang PCG at nakumpirmang sumadsad ang naturang barko sa mababaw na bahagi ng Pag-asa Island na siya namang kusa ring nakaalis. Samantala, kasunod nito ay kinumpirma ni Collado na nakahanda ang AFP na mag-dispatch ng kanilang mga tauhan para sa maaaring maritime emergency. Tinitignan naman ngayon ng Philippine Navy na dahilan sa pagsadsad ng naturang barko ay maaaring dulot pa rin ng masamang panahon. Per sa report po na natanggap namin is naka-extract na po yung Chinese vessel na po yun na earlier reported na bahura doon sa may area po ng Pag-asa. Ang ating Coast Guard, which is na pinuntahan po nila, nag-deploy po sila ng force sa nila para i-check po kung totoo bang nabahura yung vessel na yon. And sa part naman po ng Armed Forces is ready to dispatch din po yung forces natin to respond kasi sa ngayon po ay masama din ang panahon talaga dun sa area. The intention of the AFP is to provide assistance kung ano po yung may tutulong dun po sa grounded. Ipinunto ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela,
na ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas ay dapat na patuloy na titindig at ipaglalaban ang West Philippine Sea. Sa pulong balitaan noong Sabado, inihayag ni Commodore Tariela na dapat mas mapataas pa ang kamalayan ng publiko para siguraduhin na ang mananalong Pangulo sa 2028 elections ay hindi isasantabi ang laban sa West Philippine Sea. Samantala, ipinunto ni Commodore Tariela na ang pagdepensa sa maritime sovereignty ng bansa sa West Philippine Sea ay isang shared responsibility ng mga Pilipino. Naniniwala naman si Tariela na mayroon ng magandang bunga ang transparency efforts ng National Task Force for the West Philippine Sea. Mula nang simulan nito noong 2023, na layuning mapataas pa ang kamalayan ng mga Pilipino sa issue sa West Philippine Sea. Para sa akin, hindi ito natural na issue lang. No? Gaya nga ng sinabi ni Sir Ronald, ang issue ng West Philippine Sea, it is our obligation. Obligasyon natin ito sa mga bayani na nag-risk ng buhay para sa independence natin ngayon para maging isang bansa. At obligasyon natin ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Hindi ito sasabihin mo, ipagpaliban na natin ang West Philippine Sea ngayon kasi hindi pa handa ang Pilipinas pagdating sa gera. Hindi pa malakas ang Armed Force of the Philippines. Mahina ang Coast Guard. Sa next issue na yan ng next na presidente, hindi ito ganun eh. Because right now, kaya nga sinabi ni Sir Ronald, ang issue ng West Philippine Sea ng mga nakaraang taon, isinantabi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino, at some point, dumating tayo sa issue na sa paniniwala na tama nga si dating Pangulong Duterte, huwag na natin yan tindigan kasi wala namang kinalaman sa atin yan eh. Magkakagera, maraming mamamatay. Pero ngayon, ginagawa natin, and my appreciation also to civil society movement like atin ito, dahil they are the first civil society na nag-translate, no? Na ang issue ng West Philippine Sea is not just a role for the government to play. We need each one of you as Filipinos to amplify our narrative and to tell the world na mayroong isang bansa katulad ng China na patuloy na nanghaharas ng ordinaryong mga isda at nagbabiolate ng international law. So, ngayon, ang masasabi ko under this administration, President Bongbong Marcos is really successful, no, in reaching out and making sure that all the Filipinos across the society at kung sino mang politiko ang sinuportahan mo ay tumitindig at naniniwala sa West Philippine Sea. And we just have to keep on doing this. Kung meron tayong 89% na awareness ngayon, I'm hoping naman sa mga susunod na taon, kung tuloy-tuloy pa rin natin gagawin ito, lahat ng Pilipino, kahit taga Mindanao, Cabao, Visayas, maiintindihan mo ang pinaglalaban natin. And then, I would also like to relate this to the question, paano kung 2028 na, end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos? How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase awareness more. Para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mga ngakong mag-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at itutuloy ang laban natin pagdating sa issue ng West Philippines. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.